Magandang hapon mga kapito. Okay, ngayon ay September 14, 2024. So papunta tayo ngayon ng Bangkal, Makati City. Doon tayo ngayon mag-referee. So shout out sa aking mga kasamang referee dyan, si Kuya Tata at saka syempre si Dexter Ilaw. So sila yung mga nag-invite sa akin para pumito ngayon doon sa Barangay Bangkal sa may Makati. So andito tayo ngayon sa may SM Sukat. Ayan, yan yung building niya, SM Sukat yan. Tapos, liliko tayong pakaliwa. Kaliwa dito sa may Dr. A. Santos Avenue. Ayan, eto. Itong kalye na to, yung kahabaan na to, Dr. A. Santos Avenue yan. Pag galing ka ng Sukat, ito yung way na papuntang Baclaran. Nandito na tayo ngayon sa may Barangay Santo Niño, Parañaque City. Okay, so nag-o-officiate din kami rito ng aking mga kasamahan sa Basketball Officiating League Authority o yung grupo naming bola. So shout out sa mga organizer dito sa bayan ng Parañaque. So huwag niyong kakalimutan tuwing every time na may paliga kayo, andito lang ang Basketball Officiating League Authority. Nakahanda kami para magserbisyo sa inyo. Okay, so paglagpas natin ng Royal Cargo, nandito na yung Duty Free Philippines. Ayan. Ayan yung duty free. So, every Monday naman, napito kami dyan mismo sa likod niyan, sa loob ng duty free. Pinipituan namin dyan yung mga mason, 6 to 9 p.m. So, itong darating na Monday, may paliga sila. So, baka mga 6 to 10 p.m. yung namin dyan kasi 2 games yan eh. So, diretso lang tayo, puntang Makati. At madadaanan din natin yung NAIA dyan banda sa may unahan. Eto na, nandito na tayo sa tapat ng NAIA o yung Ninoy Aquino International Airport. Ayan, sa loob niyan, pader na yan, nandyan yung Ninoy Aquino International Airport. Dito naman sa bandang kaliwa, andyan yung Rivera Village at saka syempre yung Pildera. So shout out sa aking kumpare si John Baca Santos, taga dyan yan sa Rivera Village. At saka shout out din kay Kagawad Dred Gatchalian at saka kay Kagawad Rapi Lim ng Pildera. So liliko tayo ng kaliwa rito. Okay, ayan na. Nakaliko na tayo. So etong daanan na to, pag dinerecho mo to, ang labas mo nito sa may Rojas Boulevard at saka doon sa may Makapagal. Ayan, pag diretso mo yan, sa unahan niya, nandyan yung Tambo. Tapos, pag lumagpas ka ng Tambo, diretso lang, nandun yung Rojas Boulevard. Nandun din syempre yung Makapagal Avenue. So, liliko tayong pakanan dito. Itong way na to, ito yung daan papunta ng domestic airport. So, dire-diretso lang tayo. Pinakadulo nito, Don Carlos, Pasay City. Yun yung aking pagkakaalam, yung pinakadulo. Pagka tumawid tayo, may rotonda to sa dulo. So, dito na tayo sa tapat ng domestic airport. Yan, sa unahan niya may rotonda dyan. Pag diretso ka doon sa unahan na rotonda, doon yung Don Carlos, Pasay City. Pero tayo, liliko tayo dito sa kanan. So, ayan, liko tayo rito sa kanan. So, ito yung airport road. Yung sa bandang kaliwa, kapag dinerecho mo yun, bagsak mo nun sa may Baclaran, taas Rojas Boulevard. Andito na tayo ngayon sa may tramo Pasay City. Okay, dito makikita natin yung mga terminal ng bus ng mga biyaheng Bicol at iba pang mga probinsya. So dito medyo masikip yung daan, pero buti na nga na road widening na. So medyo lumuwag-luwag na yung daan at hindi na gaanong kasikipan yung daan. Ang ano lang dito, syempre yun, kapag may mga bus na dumadating, tsaka alis yan, o DLTV. Kita nyo, ano. Okay, andito na tayo sa may, EDSA, Pasay City, kaba ng EDSA. Itong kabila na to, hindi ko lang ma-sure kung ito ay Marikaban ba o Malibay. Marikaban nga yan. Dahil yung Malibay, alam ko, sa pagkakaalam ko, doon sa kabilang side. So, diretsuin lang natin to hanggang dun sa may flyover ng Magallanes. Dito rin sa EDSA Magallanes.
Liliko tayo dun sa may ilalim. Mag-U-turn tayo dun sa ilalim ng Magallanes flyover. Tapos papasok tayo ng Bangkal. Ayan, pagdating dito, ito yung bago umakyat ng flyover. Ayan, oh. So, medyo naka-stop yung mga sasakyan kasi may stoplight dyan. Pero yun na, green light na, kaya go na rin tayo, diretso na tayo. At yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, mag-U-turn tayo dito sa ilalim ng flyover na ito. So, dahan-dahan lang yung takbo natin dahil medyo maaga pa naman. So, yung game natin dito sa Bangkal mamaya ay alas 6. So, 3 games yung pipituhan namin. Siyempre, kasama ko dyan mamaya si Kuya Tata. Si Rep Dexter, ewan ko kung saan siya pipito mamaya. Hindi niya nabanggit sa akin. Pero shoutout na rin sa kanya at maraming salamat sa aking kasamang referee na si Dexter Ilaw. So, tagal na kami magkasama niyan. Wala pang pandemic. Parang mga 2017 pa yata. Okay, kakaliwa na tayo rito. Ayan, yung ilalim ng flyover. Dito yan, sa may EDSA Magallanes. Yan, yung nasa harap ng screen natin, andyan yung bahay ni Dexter sa looban yan. Pero hindi na tayo dadaan sa kanya dahil diretso na tayo sa court. So, ito na. Nandito na tayo ngayon sa loob ng Barangay Bangkal, Makati City. Malapit na tayo doon sa court na pipituan. Ayan na. Ito na yung Bangkal Community Complex yan. Diyan sa second floor, nandyan yung basketball court nila, nandyan yung gym. So dahil medyo maaga pa, 5:15 pa lang, punta muna tayo ng bakery. So kakain muna kami ng aking asawa. Magtitinapay muna kami. Kumain na rin naman kasi kami ng kanin sa bahay bago kami umalis. So, malapit lang naman tong bakery dun sa court. Kaya hindi tayo mahihirapan bumalik pagka magsi 6 o'clock na. Babalik tayo. So, dyan sa may bandang unahan, dyan lang yung bakery. Yung bakery na to, ito yung palagi namin pinagbimeriendahan kapag napito kami dito sa Bangkal. So, dahan-dahan lang tayo dahil may mga kasalubong tayong sasakyan at saka may mga nakaparada sasakyan sa gilid. So, ito kasing kalye na to, hindi naman to main road. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo masikip yung daan. So, number 1 talaga na kailangan pag nagda-drive ka, yung pag-iingat. Kasi anytime, pwedeng may tumakbong bata dyan o may tumawid. May tumawid din na sasakyan. Kaya kailangan dahan-dahan. Maging maingat po tayo sa tuwing tayo ay nagmamaneho ng kahit anumang uri ng sasakyan. Okay, yan na yung bakery. Natatanaw ko na. Yan, At hihinto tayo dyan. Okay, dito sa bakery na to, iba-ibang tinapay ang tinda nila dito. Masarap rin ang tinapay rito. Kaya dito ako kumakain. So, palagi kaming dito nakain kapag kami ay napito. Kaya makikita ninyo, mimili na ako ng tinapay. May egg pie. Ibang tinapay dito, hindi ko na alam kung ano yung mga pangalan. Ayan, So, kain na kami. Ang napili namin, yung ham and cheese. So, 25 pesos ang isa nito. Pero sulit yung ibabayad nyo dito dahil makapal naman yung cheese niya. Tsaka yung ham. Kahit hipan mo, hindi siya tatangayin. Okay, thankful ako sa asawa ko kasi kahit simpleng pagkain lang, masaya na kami. Basta magkasama lang kami. Kaya hindi ko to iniiwan Kahit saan ako pumito, lagi ko tong kasama Malapit ko na rin gawing bodyguard to. Kung pwede nga lang, pa-issuean ko na to ng baril. Pa-i-issuean ko na to. Joke lang. So, ito na. Bumalik na kami sa Bangkal Community Complex dahil mag-aalas 6 na. At baka may mga player na rin na nag-aantay sa loob. So, sa aming mga referee, bawal kaming malate. Di bali lang kaming mauna, wag lang kaming malate. So, akit na tayo sa taas. At napansin ko, medyo patay pa yung ilaw. Sa tingin ko, wala pang player sa taas. Pero mas okay yan. At eto na. Umpisa na ang laban. Takbo-takbo kahit nakausli ang tiyan. Ayun may tumira ng 3. Kaya kita nyo, nag-successful 3-point shot ako. So, 3 games yung pipituan natin dito. Kaya, nakakapagod to.
Pero hindi bali ng pagod, basta merong kita. O yan, lakad-lakad. Minsan ay kailangan mo rin tumakbo. Yan yung aming buhay referee. Okay. Sa pagre-referee, kailangan mo rin syempre ng mahabang pasensya dahil minsan may mga maangal na player. Pero natural lang yun, kasama yun. Huwag lang yung magsasalita ng hindi maganda kasi technical yung aabutin mo pag ginawa mo sa aming mga referee. So, syempre ang referee kailangan highest respect palagi nga sa referee. Kaya kapag referee ka, kinakailangan din kumilos ka ng naayon sa iyong trabaho upang makuha mo rin ang respeto ng player sa loob ng court. Kailangan din maging matibay ka at maging matatag ka sa iyong desisyon, sa bawat desisyon na iyong itatawag o ihahatol. O kailangan din palagi malapit ka dun sa senaryo para kitang-kita mo yung pangyayari kung meron bang foul talaga o wala. O kasi kapag masyado kang malayo, baka magkaroon ka ng lapses. Pero syempre minsan kahit na anong focus mo sa game, hindi mawawala yung lapses. Hindi talaga may iwasan yan. Sabi nga nila, no perfect officiating. Okay, o yan, takbuhan na naman. So pag transition, kailangan masabayan. Okay, so maya-maya matatapos na to. At hindi ko lang ma-sure kung pang ilang game na tong pinituan namin na to. Pero 3 games tayo rito. 3 games yung ating pipituan dito. So kaya kailangan pag meron kang schedule na pipito ka, kailangan kondisyon at ipahinga mo yung katawan mo. Wala ring iniwan sa mga player yan. Kaming mga referee, nagtitraining din, nagpa-practice. Kaya kailangan maayos yung isip. Wala kang iniisip na problema, iwan mo muna sa inyong bahay. Dahil kapag meron kang bit-bit na problema sa loob ng playing court, hindi ka makaka-focus sa iyong trabaho. At yan, dito nagtatapos yung aming vlog papunta dito sa Bangkal, Makati City. Ako ay nagpapasalamat sa aking mga kasama referee, si Kuya Tata, si Dexter. Maraming salamat sa inyo at sana ako'y muli ninyong maimbitahan para pumito sa inyong lugar. Hanggang sa muli mga kapadyak, mga kapito, mga kamotorista, mga kabola, ito ang inyong lingkod, ang referee siklista na laging nagsasabi sa inyo na mag-ingat po tayo palagi sa ating lahat ng ginagawa.